Before we begin our Bible study, let us use 1 John 1:9 to make our life in fellowship with God, clean before the Lord, and ready to learn Bible doctrine. In 1 John 1:9 says, if we confess our sins, He is faithful and righteous to forgive us our sins, that means our known sins, and to cleanse us from all unrighteousness, meaning unknown or forgotten sins. Then you will be in fellowship with God, filled with the Holy Spirit, and ready to learn Bible doctrine in the Word of God. God is a Spirit, and those who worship Him must worship in spirit and in truth. John 4:24. Let's give 10 seconds to use the rebound technique. The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. Hebrews 4:12. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. 2 Timothy 3:16-17. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 2 Timothy 2:15. Let us pray. Our gracious Heavenly Father, we come before your holy presence tonight to commit our lives unto you, to submit to your will, so that we will be able to learn more doctrine from your word through the teaching ministry of God the Holy Spirit. Thank you so much, Heavenly Father, for the opportunity that you have bestowed upon us, wherein we have 2 hours to study your word. And I pray that you will use your servant, the mouthpiece of your word, and that the Holy Spirit will be the one to speak to everyone according to your word. Thank you that you will be with us tonight. Thank you that you will be magnified and be glorified in our midst. This I ask in the most precious name of Jesus, my Lord and my Savior. Amen. Okay, let us start. We stopped this morning here in page, what page is this? Page 32. And that is his glorification. So we will start here in his glorification. 40 days after his resurrection, during which the Lord presented himself alive by many convincing proofs, he visibly departed from this earth and entered into heaven. In Acts 1:2-3,
and even in Acts 1:9-10. There, Christ presented himself, the first resurrected man in heaven, and was accepted by the Father as the perfect and only sacrifice for sinful humanity. Hebrews 9:24-28. Upon entering heaven, the God-man sat down at the right hand of the Majesty, meaning sat down session at the right hand of the Father on high. We found that in Hebrews 1:3. His session demonstrates his complete acceptability to God and his humanity. We found that in Psalms 110, verse 1, and even in Hebrews 1:13. At the Father's right hand, the place of honor, Christ continues his ministry as our intercessor, high priest, and advocate. So, muna sa 1 John 2:1, at sumunod sa Hebrews 7:25, Hebrews 8:1. We have an advocate with the Father, the Lord Jesus Christ. As the visible person of the Trinity, Jesus Christ, the Shekinah glory, dwelt with Israel in the sacred tabernacle or temple. Muna siya, no? As the visible person of the Trinity, Jesus Christ, the Shekinah glory, dwelt with Israel in the sacred tabernacle or temple. He was the God of Israel. So, muna sa Leviticus 26:11-12. So, it says here, so Leviticus 26:11-12, moreover, I will make my dwelling among you, and my soul will not reject you. I will also walk among you, and be your God, and you shall be my people. God's presence in the Holy of Holies was demonstrated by a brilliant cloud above the tabernacle, found in Exodus 40:38. Yeah, during the incarnation, the visible Christ tabernacled or dwelt among men in the flesh. In John 1:14. His transfigured glory was made visible to Peter, to James, and John during his ministry on earth. Matthew 17:1-5. After his ascension, the sacred tabernacle for his indwelling was transferred to the body of the believer. So dati, nasiya sa sacred tabernacle for his dwelling. But after his ascension, na siya nagapuyo sa lawas ng mga magtotoo. Mauna sa John 14, makita nato din nga siya nagapuyo na sa kinabuhi sa matag magtotoo. John 14:20, John 17:23, John 17:26, Colossians 1:27-29. Now we share his glory, both in time and in eternity. 2 Corinthians 3:18. So nakaambita sa iyong himaya, no? Both in time and in eternity. Now, nahibaluan na to ka na siya na after sa iyang ascension, 10 days after sa iyang ascension,
mo po ng pagkanaog sa Balang Espiritu, which is a total of 50 days, 15 days gikan sa iyahang resurrection, 50 days gikan sa iyang resurrection, din hapon nagsugod ang permanent indwelling of the Holy Spirit. Ug mao na ang sinugdanan sa church age. So, mao na ang classic dispensation. Now, his return. In heaven, Jesus Christ is preparing a place for church age believers. Church age believers variously called his bride. Itawag kita o iyang mga pangasawunon. Sumala sa Revelation 19:7. The church, itawag kang church sa John 14:1-3. The body of Christ in Ephesians 4:11-12. So daghang pangalan, no? Itawag kita og bride, itawag kita og church, and then itawag kita og body of Christ. And the royal family of God in 1 Peter 2:9, Revelation 1:6, and even in Revelation 5:10. So, kini silang tanan mga synonyms ni siya. Makakita tayo doktrina nga bride, nag-isut ka na sa mga nagtutuo ni Kristo. Makakita tayo din hag church. It talks about the believers of Christ, John 14:1-3. Sa dihang makakita sa bitag body of Christ, it talks about the believers of Christ. O makakita kita royal family of God sa 1 Peter 2:9, Revelation 1:6, kung isa man sa Revelation 5:10, it also talk about the believers of Christ. So on earth, his royal family is being formed by the baptism of the Holy Spirit, who places its church, its believer, into union with Christ at the moment of faith in Him. So karon, wala pa, kulang pa ang gitawag na to royal family. His royal family is still forming until now. Wala pa ta, kulang pa ta. But time will come na makompleto na ang royal family, his royal family. O kanang panahon na muna na mag-rapture na. So by now, sige pa tagdugang, no? On earth, his royal family is being formed. Sige pa, no? Sige pagdugang. By the baptism of the Holy Spirit, who places its church, its believer, into union with Christ at the moment of faith in Him. Morning Galatians 3:1-5. Sige pa tagdugang ini. Then Galatians 3:14. Galatians 3:26-27. Ephesians 4:4-5, and then 2 Thessalonians 2:13-14. The moment his royal family is completed, Christ will descend from heaven and assemble all believers in the churches, dead and living, to meet Him in the air. 1 Thessalonians 4:16-17. Maunay ugsakwan pa, maunay breakthrough, no? Maunay gitawag na to og final number sa mga magtutuo. Sa dihang mabot na ng katapusan o final nga magtutuo nga makakumpleto sa royal family of God, muna ng panahon na nga mag-rapture na. Mag-rapture the church. And we do not know kung kinsa na siya. And probably, basig, ang katapusan nga magtutuo, mao katong taong may isang yawan.
usa kayo ka unique nga kasaysayan, no? Sa paghitabo sa mga magtutuo, kung kanang imong isang yawan karon, mao ka na ang last nga believer sa church. Kung ganyan ang panahon na, ato na gitawag na to rapture of the church. Kompleto naman ang royal family. As the royal family is gathered together to him, to be forever with him, all the members will receive bodies like his glorified resurrection body. Kung kalawat po tao, lawas. Lawas nga sama sa lawas ni Christ Jesus. Itawag na ito na glorified body or resurrected body. Wala pa sa 1 Corinthians 15:51-53. So, pakita sa 1 Corinthians 15:51-53, umpisa man sa Philippians 3:21. His veracity and immutability guarantee his promise. Therefore, the resurrection of the church becomes the blessed hope of its believer, sa Titus 2:13. So, pinanag yun, no? Pagkakumpleto sa lawas ni Kristo, matuman yun ang pulong sa Diyos. So, mahita po yun pinaka unique nga panghitabo kung ginapaabot sa tanan ng mga magtutuo. Pag mao ka nang gitawag ito, rapture of the church. So, balik kita, 7 years after the resurrection or rapture of the church, Jesus Christ, accompanied by his bride, the church, sa 1 Thessalonians 3:13. Bisan mag-John 14 o sa Revelation 19:14. So, after sa rapture, na 7 years nga Bema Seat judgment sa taas, sa langit, and then na po 7 years nga tribulation sa yuta. After 7 years, kaniyang na-rapture na ta, after 7 years, si Jesus Christ, munawag sa yuta, o ubanan na to, kita nga mga gikan sa taas, gikan sa heaven, magpuyog ta niya, manaog ta din sa yuta, sa 1 Thessalonians 3:13. Ibig man sa John 14 o Revelation 19:14. So, will return as the lightning comes from the east and flashes even to the west. Sa muning panahon na nga adunay lightning nga magapanghitabo. Nga mo flash siya from the east gikan sa silangan ngadto sa kasadpan. Muning panahon na nga ang tanan ng mga mata sa kalibutan makakita sa iyang pagkanaog. Kaya katong sa rapture of the church, ang makakita niya ito, ang mga magtutuo man lang. Dili tanang tao ang makakita niya ito. In fact, makuratan pa ganing uban. O ngano nga daghang nangawala sa kalibutan. So dako kalainan ang rapture ug lahi ang gitawag na to second advent. Ang rapture ato nakita diha, ang makakita lamang din ang mga magtutuo. O dili makita sa mga dili magtutuo, sa man ang atong pagpanglupad, dili makita sa mga dili magtutuo. Pero dinhi sa pagkanaog ni Jesus Christ, ang tanan ng mga tao sa kalibutan makakita sa iyang pagkanaog o guban ka nato. Ug munang naigitawag ginhag will return as the lightning comes from the east and flashes even to the west. Matthew 24:27. So makita gikan sa silangan ngadto sa kasadpan nga diin si Jesus Christ manaog na kuman sa Bema Seat judgment na to.
Na unsay purpose nga manaog man sa siyuta ug muban ta niya, mao kanang panahon na ang pag-establish niya og kingdom sulod sa usa ka libo ka tuig. So muna, mag-establish ang kingdom kay gisaad man na niya nga maghari gid siya sulod sa usa ka libo ka tuig. Mao nang gitawag nato millennial kingdom or Christ kingdom. O siya ang hari sa mga hari o Ginoo sa mga Ginoo. O kita usab nga mga magtotoo, maghari kauban kaniya. Depende sa ato ang mga agi or accomplishment sa dinhi patas kalibutan. At his first advent, he came in humility sa Philippians 2:5-8. To be judged. Yes, grabe ang pagpaupos niya. Adil na siya pa ganyang giyokman. At his second advent, he will appear in power and glory. Kung dili niya, sa pagkanaog na niya sa pagsugod sa millennium, he will appear in power and glory. Matthew 24:30. Sabi sa Matthew 26:64. To judge, to wage war, and to rule. Sa Revelation 19:11, Revelation 19:15-16. So every eye will see the returning sovereign of heaven and earth. His eyes a flame of fire, and on his head many crowns. Sumala pa sa Revelation 1:7, sa Revelation 19:11-12. So dako po kalay na, no? Sa first advent niya, siya ang giyokman dito sa cross. Pero sa iyang pagbalik sa millennium, siya mahimo na usab nga maghuhukom. Ug siya ang maghuhukom, manggugubat, ug siya ang magdumala at hari. With the defeat of all satanic forces, the millennial kingdom will establish on earth, and Christ will begin his reign of everlasting righteousness. Muna ni pagsugod niya sa paghari, pinasikat sa iyang walay katapusang kamatuoran. Nindot kay kanang adapit kay nindot kay kanang panahon kay mahimong perfect ang environment during that time. Now, nganong mahimong perfect ang environment sa millennium? Tungod kay niya ng panahon na ang nagdumala, si Kristo naman. Gitawag na ito kana sa theocracy. O ang pulong theocracy means reign by God. Ang maghahari niya na ang Diyos na. Si Kristo na ang maghahari niya ng panahon na. Subusa, grabe kanindot ka na nga panahon. Grabe kapatas ka na nga panahon. Wala na'y corruption. Wala na'y gubat. Wala na'y calamities yan ang panahon na. Wala na. Perfect na ang environment by that time. So at the termination of the literal 1,000 years of perfect environment, he will judge all unbelievers before his great white throne. Revelation 20:11-15. Pagkahuman niya ng 1,000 years na pagdumala ni Jesus Christ sa tanang katawhan sa kalibutan, katong mga nangaluwas panahon sa tribulation na nakasulod sa millennium, manganak na po sila, basta magdaghan po sila sa panahon sa millennium. Manganak na manganak, hantod nga magdaghan po sila. Ubusa pagkahuman sa millennium, atong nakita, daghan po kayo mga tao gyapon. Mga may lawas gyapon. Upon pagkahuman sa 1,000 years na paghari ni Jesus Christ, muna ng panahon na he will judge all unbelievers before his great white throne. Sa Revelation 20:11-15. Muna ng panahon na nga paghahukman na usab niya, ang tanang mga dili magtotoo, gikan kay Adam hangtod sa last man sa millennium.
So gikan sa termiro nga tawo nga dili magtotoo ug ngadto sa katapusan nga tawo nga dili magtotoo sa milenyo, mao na ang iyang pagahukman sa katapusan sa milenyo. So he will judge all unbelievers before his great white throne. Ginha pag-abrihan na ang libro sa kinabuhi o ang libro sa buhat. Ug ang tanang wala masulat sa libro sa kinabuhi, naa sila dito sa libro sa buhat. Ug ang tanang naa sa libro sa buhat nagpasabot mga dili kadto luwas. Kaya ang libro sa kinabuhi nag-isip ito para sa mga luwas. Ug alam ko kanato ng mga magtotoo. Busa dito sa Great White Throne Judgment, ang pagkatanaw nito ang libro sa buhat. Kaya daghang mga tao dito nga nagtuo nga ilang buhat ang makaluwas. Busa dito itimbang ang ilang buhat sa buhat ni Kristo. Ug samtang pagkatimbangon ang buhat sa mga tao dito, tanang maayong buhat nila dito. Halimbawa, nagdunit sila sa simbahan. Nagtabang sila sa mga kabos. Nagpakaon sila sa mga gutom. Walay makaon. Naghatag sila sa ilahang mga bahandi ngadto sa may panginahanglanon. Nagsimba sila kada adlaw. Kanunay silang nag-aampo. Tanan dito. Tanan nilang mga trabaho itungtong sa timbangan o ikumpara sa buhat ni Jesus Christ sa cross. O nga ng panahon na, ang tanan nilang mga buhat, isang pag-itungtong nila sa timbangan, dili sila makatayo sa kabugat sa gibuhat ni Jesus Christ sa cross. Nga mao'y standard para sa kaluwasan sa tao. Ug busa dito sa Great White Throne, matagbaw sila sa hustisya sa Dios. Nga di ay ang hustisya sa Dios patas. Ug sila ang ngayon gid nga maadto sa linaw nga kalayo tungod kay ang ilahang pagkamatarong dili man makatumbas, dili makapasar sa standard sa Dios ng pagkamatarong na mao ang gitawag na 100% righteousness. Ang pagkamatarong sa tao, gitawag ka na sa relative righteousness. Dili ka na siya makapasar sa standard sa Diyos. Busa niya ng panahon na matagbaw sila sa hustisya sa Diyos, ug silang tanan, itambog na sa linaw ng kalayo. Mao ka ng panahon na ang pinaka-fair nga judgment nga magapanghitabo sa tanang katawhan sa kalibutan. Nga bisan man gani sa judgment po ni Satan, matagbaw po siya sa hustisya sa Diyos, nga angayan di po siya, ngitambog sa linaw nga kalayo. Busa, ang sentence din to the lake of fire, tambog sila sa linaw nga kalayo. For rejecting his saving work on their behalf. Kung kaya wala man nila gidawat ang buhat ni Jesus Christ sa cross nga mo'y bugtong paagi alang sa ilang kaluwasan. Then the present universe will be destroyed. Pagkahuman na po niya na, pagkahuman sa Great White Throne Judgment o Judgment of Angels, hindi na po ang kalibutan na the present universe will be destroyed. Apil na niya na ang daang langit o ang daang yuta. Kasi kang Peter 3:10. So, and the new heavens and the new earth will be created. Pagkabuhaton ng bagong langit o bagong yuta. The Lord Jesus Christ will rule His eternal kingdom. Kasi kang Peter 1:11. So, kini eternal kingdom na ni siya, lahi itong millennial kingdom. Kaya millennial kingdom,
1,000 years nga paghari ito niya, nga doon na pa itaw. Pero pagkahuman ining Great White Throne Judgment, after sa Great White Throne Judgment, si Jesus Christ maghari na usab sa walay katapusan nga gingharian. Ug mao na kana ang iyang pagharian niya na ang tanan mga luwas na. Kita mga tao, mga luwas, makapil kita nining eternal kingdom. Wala na gyud ni siya katapusan ng paghari ni Jesus Christ. Ug nakita, ug kinsa kita karon sa atong espirituhalong pagkinabuhi, mausab ka na kita sa malabot ng mga panahon. Kung kita ang ayan man sa mga dagkong posisyon dito sa eternal kingdom, sama sa milenyum, na mao ka na kita dito sa malabot ng mga panahon. Mara sa 2 Peter 1:11, under the authority of the Father, in Revelation 22:3, and in perfect union with Him, sa 1 Corinthians 15:28, the whole earth will be filled with His glory. Kung yung panahon na nga mapuno na sa himaya, mapuno na sa kalipay ang tibuok kalibutan. Yan ang panahon na ang mga tao kay ang magpabili niya na ang mga luwas naman lang, ang dili luwas sa tambog ng mga kalinaw ang kalayo, busa mo na nang gitawag na itong surpassing grace, the riches of His surpassing grace. Grabe na nato kamalipayo na yan ang panahon na. Psalm 72:17-19. Wala na din ha ang presence ni Satan, wala na ang presence sa mga demonyo, wala na ang presence sa sin, wala na ang presence sa mga unbeliever. Ang nadin ha, mo na ang presensya sa Ginoo o kita ng mga magtutuo ni Kristo gikan sa first dispensation ngadto sa last dispensation. Mao na ang magkauban nato, magkauban ni Kristo na ng panahon na. Truly our incomparable Christ, the Lamb who has been slain in Revelation 13:8, is worthy to receive power and riches and wisdom and might and honor and glory and blessings. Ano na ang panahon na sa Revelation 5:12. Yan ang panahon na tinala nato makita nga si Kristo Jesus diay ang iyang Diyos nga mugawat sa gahom, sa kadato, sa iyang kaalam, sa iyang pagkabantugan, sa iyang inila, sa iyang himaya, kung bisa man sa mga panalangin. So, wala ba yung mga pangutana ani, no? Sa millennial kingdom, o bisa man sa eternal kingdom? Kung wala yung pangutana, padayon ta karon diri na ta sa God the Holy Spirit. God the Holy Spirit, the person of the Spirit. Some who reject the concept of the Trinity seek to reduce the Holy Spirit to nothing more than an influence. Kumuning mga tao nga wala magtuo og Trinity, ang ilang una nga ang Holy Spirit is just only an influence, and some believe that it is just only an active force. Just as some view the Son as mere man, mura po saman gihaton silang sa uban nga nagahuna nga si Kristo Jesus tao lang yun. So dili po, ang ilang una sa balanging espiritu nga influencer lang siya or active force lang siya. But the incorporeity or lack of material form or substance of the Spirit does not make him any less a person than the Father, who is equally
invisible. The term ghost, now tumano na to ni kining word nga ghost is a misleading translation of pneuma. Kini pneuma man siya. P-N-A-U-M-A. Para ang niyang kwan, transliteration sa English, pneuma. Pneuma, which means spirit. Pero sa ubang translation, gitawag kini siya og ghost. O ang pulong ghost sa ubang translation, layo kayo sa tinuod sa pulong ng pneuma, which means spirit. Now, there is no word in the Greek for ghost. Sa Grigong pinulungan, wala yung word nga ghost. Wala. The closest word is phantasma. Ini. P-H-A-N-T-A phantasma. Ang pinaka-closest word is phantasma. Makita sa Matthew 14:26, which means apparition. So muna'y word nga gitawag na to ghost. Apparition na siya. Phantasma. Pero lahi ang phantasma sa pneuma. Pneuma means spirit, and then ang phantasma means apparition. Busa dili pwedeng tawagon na to Holy Ghost. Kaya there is no ghost sa Grigong pinulungan. Holy Spirit din siya. So Holy Spirit. Though ang ghost is also spirit, kaya di man makita, pero lahi ang niyang puti pasabot sa ghost, phantasma, no? O nakakita lagi mo ka ng ghost, no? Mubal, nakakita mo dili ingon na to, nanay lang mong una, no? So lahi ni siya, no? Phantasma ang tawag nining apparition. Kung tinood man nga nakakita sila og mga dili ingon na to, itawag ka na siya og phantasma or apparition, which means apparition. But this word is never used of the third person of the Trinity. Kining word nga ghost, wala na siya gigamit sa third person of the Trinity. Puti pasabot, ang third person of the Trinity, dapat pagkatawag siya the Holy Spirit. Dili Holy Ghost. No? The Holy Spirit is a true person in the same sense, but the Father and the Son are persons. Sumala pa sa 2 Corinthians 13:14. Bisa man sa 1 Peter 1 verse 2. God the Holy Spirit, many titles in both the Old and the New Testament, indicate his deity and reveal his relationship to the other members of the Trinity. Regarding his attributes, he is called Spirit of Holiness. Sa Romans 1:4. Gitawag po siya Spirit of Life. Sa Romans 8:2. Tawag po siya Spirit of Knowledge. Sa Isaiah 11:2. O Spirit of Truth. Sa John 14:17. Such titles as the Spirit of God and the Spirit of our God in Genesis 1:2. Matthew 3:16, and sa 1 Corinthians 6:11. And the Spirit of your Father, Matthew 10:20. Relate the Holy Spirit to the Father, while the Spirit of Christ and the Spirit of Jesus Christ, Romans 8:9. Philippians 1:19, Spirit of His Son, Colossians 4:6, and the Spirit of the Lord, in Acts 5:9. Relate him to the Son. These titles do not mean that he is merely an attribute of God. No attributes are designated by the personal pronouns he,
him, and his. Dili, no? Mga personal pronoun, he, him, and his. Nor could an attribute guide you into all the truth. So John 16:13-15. Or restore and give life. So Genesis 1:2. Kapag pag-restore niya sa creation. Kung isa man sa Jude 33:4. So these titles refer to the Holy Spirit as a separate and distinct person. So nag-refer kini siya sa Holy Spirit, ingon nga separate and distinct person. Holy Spirit is distinct from the Father and from the Son. They are co-equal, co-eternal, and co-infinite. The term Spirit relates to the distinct role of his person. Since the Father and the Son are also Spirit in John 4:24. When we worship Him, we will worship Him in spirit and in truth. That includes the Father and the Son. And then, the Holy Spirit is the unseen power of God. The Holy Spirit is the unseen power of God. The person through whom divine power is conveyed. As such, He reveals the plan of God on earth and is the agent for executing the Christian way of life. So, dakong role lang ko na, dakong role ang Balang Espiritu, especially sa executing the Christian way of life. The role of the Holy Spirit must not be confused with the other members of the Trinity. Dapat kita malibog nini o kung saan niya ang trabaho sa Balang Espiritu. Kaya sa spirituality ba ya, dako kayo o role ang Holy Spirit. Dapat spiritual ta. That means influence ta, gilita sa Holy Spirit. Walang spiritual. Hindi beta spiritual po kung natay sala. So, spirituality nag-isgot na itong sa atong kahimtang na limpyo ta sa tubangan sa Diyos in fellowship with God and filled with the Holy Spirit. Kung yan ang panahon na ang Holy Spirit, nagatrabaho siya sa atong Christian way of life. Kung mo ka na ang pagpangalagad lang yun ang madawat sa tubangan sa Diyos. Sa Christian way of life, the role of the Holy Spirit, maulang gina siya ang madawat sa tubangan sa Diyos. And that means we are empowered, we are influenced, we are guided, we are led, and we are walking with the Holy Spirit. So the role of the Holy Spirit must not be confused with the other members of the Trinity. Now, the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. So 2 Corinthians 3:7. The phrase, the Lord is the Spirit, refers to the Holy Spirit. Kaya pareha lang ba sila? Co-eternal, co-equal, co-infinite sila. So ang pulong Lord, the Lord is the Spirit, refers to the Holy Spirit. Not the second person of the Trinity. Masaya makikita-kita rin. The Lord is the Spirit. Pag hingon nila, the Lord is the Spirit, it does not speak or it does not talk about the second person of the Trinity. It is purely speak, refers to the Holy Spirit. The Lord is the Spirit, asserts that the deity is the third person. Pag hingog, the Lord is the Spirit, kana nagpasabot ka na siya nga ang Holy Spirit ay deity po siya. God po siya. Huwag mo ng third person.
The phrase never means that the Spirit supersedes the presence of the resurrected Christ, indwelling the believer. Romans 8:10, Galatians 2:20, Colossians 1:27. The activity of one cannot be attributed to the other. They are separate and distinct persons, both of whom are equally present with and in the believer. Now, dili kita karon sa His ministry to mankind, o sa iyang ministry alang sa mga katawan. The Old Testament credits the Holy Spirit with the renewal or restoration of the earth after the judgment and destruction of the original creation. Muna sa Genesis 1:2, kasama sa Job 26:13, Psalms 104:30. Motong sa diyang ang kalibutan naguba tungod sa manunungdaon gubat, kating dako ang gubat nga nagapanghitabo o ngingit-ngit ang kalibutan. Between Genesis 1 verse 1 of Genesis 2. Adunay dako kayong gap diri. Ug busa ang malang espiritu ato nakita dinhi iyahang gi-restore, no? To keep the humanity from returning the earth to chaos, the Holy Spirit, as the power of God, restrains sin in 2 Thessalonians 2:6-7. This is one of God's common grace. Kitawag natin sa common grace, benefits to all mankind. Tawag natin sa common grace. So, daghan kayong exploration sa common grace. Another benefit of common grace occurs in evangelism. Yun, kitawag yapon natin may common grace. Yun, nagkapanghitabo sa evangelism. Kanang nagsangyaw ta sa katao, ang atong gisangyaw, ang balaan ng espiritu, mag-act siya as human spirit para sa usa ka espirituhanong patay, para makasabot siya sa pulong sa Dios. O kaya makasabot na siya sa pulong sa Dios, especially sa gospel sa kaluwasan. O kaya mutuo siya na ang balaan ng espiritu iha mag-create siya og human spirit niya ng tawhana, and then ang Holy Spirit mupuyo siya sa iyang human spirit. Ug mao ka ng panahon na gitawag natin epikrisis spirit. When the Holy Spirit creates a human spirit sa usa ka tawo nga mituo kang Kristo Jesus, so di na pa may epekto ang grasya sa Dios. Iya pa nagsugod ang kaluwasan sa diyang ang human spirit i-create sa Holy Spirit, and then misunod dayon ang permanent indwelling of the Holy Spirit. Muna nang gitawag na ito efficacious grace. Ang grasya ng epekto na niya ng tawhana, kay kanang tawhana gipuy-an naman siya sa Holy Spirit o ang iyang human spirit nabalik na nato kaniya. So since every human being born subsequent to the fall of Adam is born spiritually dead, patay man gyud. Gikan kay Adan, patay man kita. And then without a human spirit, wala tayo human spirit. Nga nang kita magsabot sa espirituanong butang. The Holy Spirit acts as the missing human spirit so that the spiritual information of the gospel is comprehensible in 1 Corinthians 12:14. So, mahimong makasabot gyapon sila sa maayong balita tungod kay ang trabaho sa Holy Spirit pinagi sa common grace. Isang tinuod ang usa ka tawo giwalian sa pulong sa Dios, espirituhanong patay siya ug nagapaminaw siya sa gospel. Busa ang Holy Spirit nag-act siya as human spirit to understand the gospel. Ug sa diyang nasabtan na niya mayong balita, so after understanding about the gospel, sa diyang kanang tawhana mituo
nituo sa mayong balita nga ang kamatayon ni Jesus Christ sa cross, maula may bugtong makaluwas niya, nan pagtuo yun niya na ang Holy Spirit nag-create of human spirit, and then the Holy Spirit indwells nito sa iya, ug mo na nang siya na regenerate na, born again na, nataon na pag-usap, maluwas na. Siya nahimo ng anak sa Dios. Siya ato nakita na may kinabuhing gayon. Mo na lang nahitabo, siya naluwas na. So mo na sa common grace, morning trabaho sa balang espiritu nga sa mankind, especially sa dili mga magtotoo. So trabaho na sa balang espiritu ha. Na ito hatagad pagtagad ng footnote dili kay importante niya. Adam was created trichotomos. Sa pagbuhat ni Adan, trichotomos din siya. Aduna siya ay lawas, kalakong espiritu. Na siya ay body, na siya ay soul and spirit. Possessing a body, a soul, and human spirit. Morning na kay Adam. Kadang gibuhat siya sa Diyos. When he sinned, he became dichotomos. Sa diyang nagkasala na si Adan, nahimo na siyang dichotomos. Dichotomos means two parts. From trichotomos to dichotomos. Gikan sa iyang pagka-trichotomos, kaya nakasala siya, nahimo siyang dichotomos. Nahimo siyang two parts. Unsa na lang na sa iya, body and soul. Kanalang siya lawas o talag. Nawala yung human spirit. The human spirit can only be acquired through the regeneration ministry of the Holy Spirit. Muna nga, ang human spirit, ato lamang maangkon, pinagi sa regeneration ministry of the Holy Spirit. Sa katawang mo tuo, ang balang espiritu, mag-create siya o bagong espiritu niya ng sa katawang nito o karang tawanan na regenerate na tao na pag-usap. Ipuya nas balang espiritu. So regeneration is the theological term for spiritual birth. Nag-iskot kita regeneration, nag-iskot siya may tungkol sa spiritual birth or being born again. And the imputation of eternal life at the moment of anyone believes in Jesus Christ for eternal salvation. Kumonig, i-impute na siya. Imputation of eternal life. Ang Diyos, aduna siya eternal life, ang tao wala eternal life. Pero sadang ang usa ka tao nito kang Kristo Jesus nga ang Ginoo nga luluwas, i-impute nito kaniya ang eternal life. Nakashare kita sa eternal life nga nasa Diyos. Busa ka raw na ta eternal life. Kaya ito nang kang Kristo Jesus, ingon nga itong Ginoo nga manluluwas. At the moment anyone believes in Jesus Christ for eternal salvation. Now, a regenerate person passes from spiritual death to spiritual life. When the Holy Spirit creates a human spirit. Ang usa ka regenerate person, makalabang na siya gikan sa espirituhanon ng pagkapatay ngadto sa espirituhanon pagkabuhi. Buhi na siya spiritually. Nganong buhi naman siya spiritually? Tungkol kay ang balang espiritu nag-creates a human spirit. Nag-create na siya human spirit, yan ang tawana. Kung busa ka ng tawana, nahimo na po siyang trichotomos. Nahimo na siyang body, soul, and human spirit. Kung mo ka ng grasya sa Diyos, yung gihatag nga ni kanato, nga nakakaplag kita sa kaluwasan. Ang grasya sa Diyos, mo'y nihatag ni anak ng human spirit. Iyan gibutang kadiyang ang sa katawang ito. So din nagsugod ang regeneration. Because of the virgin pregnancy, Jesus Christ is the only exception in human history.
since Jesus was born as Adam was created, trichotomos. He was therefore born spiritually alive. Kita po nila to sa mga libro ni Barrier ni Atkin sa Barrier. So when the spiritually dead person is willing to listen to the gospel message, the convincing ministry of the Holy Spirit makes the message lucid. John 16:7-11. If the person responds positively through faith in Jesus Christ, the Holy Spirit acknowledges that faith and makes it effectual for salvation through His ministry of efficacious grace. So din ang gitawag nato efficacious grace sa Ephesians 2:8. Mo gina nga atong posisyon, no? Na may ubang nga dito mo to nini pero ila po tong posisyon. But this is our position. Ang efficacious grace ni epekto ngadto sa usa ka tawo nga mituo kang Kristo Jesus. O ganiya pagtuo kang Kristo Jesus, mo iyang responsibility o ang sovereignty of God, ang iyang efficacious grace, mo gihatag na to kaniya na nagpaila nga kanang tawhana ananay kaluwasan. Okay, balik mo ta. So, dirita karon sa kining dagan sa mayong balita, gospel, no? Gitawag na to kini siya Operation Z. Operation Z. Mao ni ang gospel. Halimbawa, ang evangelist nagdala siya sa mayong balita. Mao ni gospel nga iyang gidala. Sa clear presentation about the gospel regarding the work of Jesus Christ on the cross. Nga din gibayran niya ang tanan natong sala dito sa cross. Ug samtang clear ang iyang presentation sa gospel, so makita din ang usa ka tawo nga din positibo, mao ginay kapital, no, positibo. Positive volition, and through common grace, the Holy Spirit makes gospel understandable. So tungod sa common grace, kung sa maning common grace din ang Balang Espiritu, the Holy Spirit, acts as human spirit. Siya ang magtrabaho pagpasabot niini. Kaya sa ganining tao, hindi siya kasabot. Isang positive pa siya, tungkol kay spiritually patay siya, di siya kasabot. Dili niya masabtan ang espirituhan ng butang. Busa, ang Balang Espiritu, mag-act siya as human spirit. Kaya wala man siya human spirit. Patay man siya spiritually. So pag-act niya as human spirit, mo nang gitawag na to common grace. And then the Holy Spirit makes gospel understandable. So ang trabaho sa Balang Espiritu, ipasabot niya ni sa positive nga tao, ipasabot niya mayong balita ni sa positive nga tao clearly, klaro yun. Kung kining usa ka positive nga tao, makasabot mayong balita. O sa diyan makasabot na siya sa mayong balita, mo na ng panahon na nga iyang responsibility either to believe or to reject. So nakadungog na siya sa mayong balita, no? I-clear na sa Balang Espiritu. Ipasabot na sa Balang Espiritu. Wala man na siya spiritual IQ. So, busa ang Balang Espiritu, nag-act siya as human spirit. Nga sa gihapon, makasabot siya, dili siya yung kaugalingong IQ, kundi pinagi sa common grace sa Diyos.
Diyos ng Espiritu. So, nakasabot na siya. Pero na siya dapat nga desisyon. Kung mupili siya, mudawat siya, kang Kristo may ginawa man nigawas, mo na ning mitabo. Automatic transfer by the Holy Spirit. I-transfer niya, diri na sa atong soul. Transfer siya diri sa atong soul. Masabta na niya ang gospel. And then, yang gituhan, i-transfer diri sa soul. And then, may epekto ang gitawag grasya. Mo na ning efficacious grace. Holy Spirit makes faith effective for salvation. So, ang balang Espiritu gihapon naghimo siyang pagtuo nga effective. Dili tong ang iyang pagtuo nga mo'y nakapaluwas niya, kundi ang trabaho sa balang Espiritu nga naghimo siyang pagtuo nga effective, mo'y nakaluwas niya. So, mo ning gitawag na itong efficacious grace. So, nini, sa diyang ning epekto na ang grasya miyadto na sa iyaha, effective na ang kaluwasan, muna nang gitawag siya o regeneration. Anong gitawag siya regeneration? Tungod kay na-create na, nanay creation of the human spirit. Nanay human spirit sa sulod sa iyang kinabuhi. Motong ang nahitabo, gikan sa dichotomos, body and soul, pero nahimo na siyang body, soul, and human spirit. Mo na lang efficacious grace. Mo na lang klaro ng kaluwasan na ini, kinana ang human spirit sa iyang lawas. Wala pa gani ang human spirit, wala ka na kaluwasan. Dichotomos man na. Pero sa diyang nanang human spirit, mo na klaro na ng gitawag na to regeneration. Dili na ta sa his ministry to believers. Karon magtotoo naman ta. So para na sa tuwa, ganina kay his ministry para man to sa unbelievers, no? Karon anita sa his ministry to the believers. The Holy Spirit is the divine author of the Word of God, also called the mind of Christ. Sumogin ning Holy Spirit, siya gid ang author niini kining Word of God. The Word of God is God's breath, no? So also called the mind of Christ, kini kita na mga panghuna-una ni Kristo Jesus. 1 Corinthians 2:16 ug isa man sa Hebrews 3:7. Not only does the Holy Spirit guarantee the accuracy of the word in the original language. Makita sa 2 Samuel 23:2, 2 Timothy 3:16, 2 Peter 1:20-21. Inspired by God, ang Word of God. Kung mo ginayahang ginagaranti ang pagka-insakto o accurate sa Word of God in the original language. But he also teaches the believer. Ini sa John 14:26, sabi man sa John 15:26. Mauning trabaho sa balang Espiritu nga siya magatudlo sa mga magtotoo. Now, just remember, magtotoo po ngayang tudloan din, ito mga positibo. Kaya kung hindi po sila positibo na po, hindi naman po sa maminaw. So, our human intelligence alone cannot comprehend spiritual information. Kung magsalig po ta sa atong human intelligence, minta nga bright di ako, pambi ako, cum laude di ako, or summa cum laude di ako. Now, hinumduman na to nga ang operation sa balang espiritu, dili dependent siya sa atong IQ. Our human intelligence alone cannot comprehend spiritual information. Dili siya maka-comprehend sa spiritual information. So, the Holy Spirit
provides the necessary spiritual IQ. Muna po ni. Nag-provide na po siya diyang spiritual IQ for our finite minds to understand. No? For our finite minds to understand the revelation of the infinite wisdom of God. Kung saan atong mind, finite. Limitado lamang atong una-una. O kung saan na ito pagsabot sa infinite wisdom of God. O sa na spiritual IQ. Trabaho po nis wala ang espiritu. So, dili siya dependent sa human IQ. Dependent sa spiritual IQ. Now, this teaching ministry converts academic knowledge of doctrine term gnosis. No. G-N kini kay Omicron man ni. O ni siya. Kini is. I is. No? So, the teaching ministry of converts academic knowledge of doctrine term gnosis. Gnosis in the Greek, Ephesians 3:19, into full knowledge. Dato pa, ang gnosis, ang knowledge, may mo siyang full knowledge. Now, ang full knowledge, gitawag na po siya nag-EP. Natugangan siya, no? E, niya, P man siya, niya I, EP, niya gnosis. The word epignosis means full knowledge. Sa Ephesians 4:13, gusto man sa 2 Peter 1:8. Gnosis doctrine has no spiritual benefit. Kining knowledge lang, wala pa ni siya spiritual benefit. Kini yung epignosis, kining epignosis, mo na ning na-benefit. Kaya nga naman, ang knowledge, napasya sa mind, ang epignosis, nanasya sa heart. Dito na siya nagpuyo sa seven streams of consciousness, no? Compartments of the soul. Dito na siya gapuyo. Itawag na ito epignosis or full knowledge. So, gnosis doctrine has no spiritual benefit. Only epignosis knowledge is usable for application in the Christian life. So muna, ang epignosis knowledge lang mo ay adunay kagamitan o para sa atong Christian life. So muna po ni, balik na po to sa Z. Pero lahi na ni siya, kini naghiskot na ni may tungod sa magtotoo. Kung ganina, dili. Dito magtotoo. Na muna ni, pastor teacher, nagtudlo na. Katong ganina, posible ito, evangelist o tao. Now, ang pastor teacher, nagtudlo. Now, morning teaching ministry of the Holy Spirit. Now, ang nakinindot nini, kay magtotoo naman siya, suno na siya human spirit. Diba? Regenerated na siya, no? Tama ba? Suno na siya human spirit. Kaya na naman siya human spirit, ang usa na lang ka butang na dapat may baruan din ni, kung limpyo siya nga magtotoo, buti sabot, wala siya sala, o bago siya nag-rebound, limpyo siya, filled siya sa Holy Spirit, nan ang Holy Spirit magalihok ang iyang teaching ministry. So the teaching ministry of the Holy Spirit mag-function sa usa ka tawo nga spiritual. Nakasabot nga yan nga time wala siya sala, yan nga time in fellowship siya sa Dios, yan nga time nagsunod siya sa kabubuton sa Dios. So, sa pagpaminaw niya sa pastor na nagkatudlo sa pulong sa Dios, ang balang espiritu mo na mo tudlo, mo na mo communicate sa iyang human spirit. Nga din, kining tawana, pasabton yun niya. Not based sa iyang human IQ,
kundi nakabase sa spiritual IQ. Now, sa metabo nini, sa diyang pasapto na siya sa balang espiritu, no? Automatic transfer by the Holy Spirit to the soul. Balin sa dire. Balin sa dire, no? Mahimo na siyang gnosis. Gnosis, academic information. That means pneumatikos, hagiyon. No? Ug ang pulong pneumatikos hagiyon, nagpasabot nga kini nga magtotoo adunay nahitabo sa iyang kinabuhi. Na unsa may nahitabo sa kinabuhi nining magtotoo. Ang nahitabo sa iyang kinabuhi nga aduna say bagong nahibaluan. Wala niya man niya masabti kaniya to pero nasabta na niya. So na siya bagong understanding. So na siya academic information. O kanang academic information sa diyang ihang pagatuuhan na transfer by faith through the Holy Spirit, sa diyang ihang tuuhan na tinuod ng gisulti sa pastor, gitudlo sa pastor, pagtuon niya na mo transfer dire sa right lobe. Pag muna ning gitawag na to epinosis, full knowledge. So ang pulong sa Dios ngayang nadunggan sa pastor teacher, i-process sa balaang espiritu, ipasabot siya, o sa diyang nakasabot na siya, sa diyang gitudluan siya, nakasabot siya, pagtuon niya ng gitudlo, mo transfer diri sa right lobe, o muna ning gitawag na to epinosis. Muna ning full knowledge. O diri na magpuyo ang pulong sa Dios ang doktrina, diri na po siya magpuyo sa frame of reference, memory center, categorical doctrine, vocabulary, conscience, momentum, and wisdom. Muna tong ready for application na. Anytime na circumstances, magamit na niya ang pulong sa Diyos. Unsa man nga mga circumstances sa iyang kinabuhi, ma-apply na niya ang pulong sa Diyos. O dinha na magsugod ang tinuod nito saban sa iyang kinabuhi, sa diyang ang Word of God na metabolize na. Sa diyang ang Word of God iyan ang nasabtan, kaya ang pulong sa Diyos ngayang nasabtan, iyahan namang i-apply. Mao nang gitawag na to application of the Word of God. So sa sige ning apply sa pulong sa Diyos, dinha na makita nato ang spiritual growth. Dinha na nato makita nga nagatubo na gid sa spiritual life, no? Okay, so makita ko na siya sa the integrity of God, no? 1-4, sama sa appendix C. 38, murag last pages na ni siya, no? Although the Holy Spirit has been in the Word from the beginning, His ministries vary from dispensation to dispensation. His function is essential in every period of history. Yet, there is a marked difference between His work in the Old Testament and New Testament. So, adunay kilainan lang sa iyang trabaho. Ang trabaho sa Balang Espiritu sa Old Testament, like sa New Testament. Throughout Old Testament times, God sovereignly limited the enabling or enjoying presence of the Spirit to certain individuals who had special tasks and responsibilities to perform. Sama sa mga leaders, no? So Genesis 41:38, Numbers 11:17, Numbers 11:25, Numbers 27:17, mga skilled artisans of the tabernacle, mga judges, mga kings, mga prophets, no? So, nasiyan mga espesyal nga ipabuhat kining mga tawana. And then, ang Balang Espiritu, mao tong musulod sa ilaha. So, mao tong gitawag na itong endowment. I-empower sila sa Balang Espiritu tungkol kina ipabuhat sa ilaha. Muna sa Old Testament. Katoa karon dili endowment kung dili indwelling. Kaya nga naman, sa kalainan sa endowment o sa indwelling,
Ang endowment is just temporary indwelling. Pagkahuman sa ilang buluhaton, mawala. Mawa na po sila ha. Ang atuwa kay indwelling. Ang balang espiritu, dili na gid muhawa pa sa tuwa. Bisan pag unsay mahitabo, so makasala pa ta, dili siya muhawa, dili lang siya mag-function kung nakasala ta. Muna kalainan sa endowment o sa indwelling. So the Spirit could be asked for and received. 2 Kings 2:9-10, the Spirit could be removed from the believer because of perpetual carnality. Muna sa kinabuhi ni David sa Psalms 51:11. Pag niyo siya, restore unto me the joy of my salvation. No? Atong kita din na ayaw kuha ang espiritu nga di kanako. Sa dihang makasala sila sa unang panahon, ang balang espiritu muhawa na po kanila. But the work of the Holy Spirit in the church is unique. Right? It is a unique manifestation of the grace of God. Dahil isa tong panahon. Never before did the Holy Spirit accomplish the following 5 supernatural works in every believer. So, sa matag magtotoo, aduna siya ay the Holy Spirit accomplished the following 5 supernatural works in every believer. These works comprise 5 of the ministries of the Holy Spirit to the unbeliever, to the believer at the point of salvation. Number 1, the baptism of the Spirit places us into union with Christ. Mone, sa bawas balang espiritu ni. Gitawag kini siya, the baptism of the Spirit places us into union with Christ. So sa kini siya kaklase sa bautismo. Morning nga bautismo ang nakapaluwas na to ha. Dili tong bautismo sa tubig. Kini nga bautismo sa espiritu, i-transfer kita gikan kay Adam at kang Christ. Mo kanang we are in union with Christ, making each church's believer a member of the body of Christ. Mo nang nahimo na ta ang body of Christ. The church, the royal family of God. Sa 1 Corinthians 12:13, bisa man sa 1 Peter 2:9. Kumunang the baptism of the Holy Spirit places us into union with Christ. I-transfer ta gikan kay Adam, and then we ambak ta diri kay Christ. And then we are now in Christ. We are in union with Christ. O dinhi kang Christ, dili na kita pwede pang mubalik nga to kay Adam. Mo nang baptism of the Spirit. Number 2, the indwelling of the Spirit transforms the believer's body into a temple for the simultaneous indwelling of Jesus Christ, the Shekinah glory. So, modeling katuyuan din. The indwelling of the Spirit transforms the believer's body into a temple. Ang atong lawas na yun ng temple sa Espiritu Santo. Pinuyanan na sa Espiritu Santo for simultaneous indwelling of Jesus Christ, the Shekinah glory. So, morning nitabo, ang balang Espiritu naghimo sa atong lawas nga iyang templo, at the same time, the Lord Jesus Christ becomes our body, makes our body His temple. So, dili lang kay ang balang Espiritu ang nagpuyo sa tuwa, apil na usab ang second person of the Trinity, bisa man gani ang itawag na to Father. So ang atong first person of the Trinity na nagpuyo sa atong kinabuhi. So nagpuyo na ang balang Espiritu sa atong kinabuhi, simultaneously indwelling of Jesus Christ, the Shekinah glory. Wala makita sa Romans 8:9, ang Espiritu nagpuyo sa imong kinabuhi. Kung wala nagpuyo ang Espiritu sa imong kinabuhi, ikaw wala kang Kristo Jesus. 1 Corinthians 3:16, your body is the temple of the Holy Spirit. 1 Corinthians 6:19-20, your body is the temple of the Holy Spirit. 2 Corinthians 6:16, your body is the temple of the Holy Spirit. Ang isa man kining Colossians 1:27-29.
O nga itong lawas na hindi na nga templo sa balangang espiritu. Usa bisan asa ta mo adto, dili gyud nato dapat hugaw-hugawan ang atong lawas tungod kay ang atong lawas pinuy-anan sa Dios. Gipuy-an sa Dios nga Amahan, gipuy-an sa Dios nga Anak, ug gipuy-an sa Dios nga Espiritu. So, naa siya nagapuyo sa sulod sa atong kinabuhi. Number 3, the filling of the Spirit is the power for the Christian life and the key to temporal fellowship with God. So, importante po ni. Kining sa Ephesians 5:18. I just hope na di lang i-misinterpret kay ang uban ginasubusog lagi ang meaning in feeling of the Spirit. No? Pero sa tawon na po na ang Ephesians 5:18, do not get drunk with wine, but instead be filled with the Holy Spirit. So, gisugo kita nga magpapuno sa belang Espiritu. Why? Because the filling of the Spirit is the power for the Christian life. Muning atong power. There is no power without the filling of the Holy Spirit. Sa tanan nato nga mga desisyon, sa tanan nato mga ginabuhat, sa tanan nato nga participation sa mga bulaton sa Ginoo, without the filling of the Holy Spirit, that is energy of the flesh. Dili na madawat sa tabangan sa Dios. Kini lang gyud ang madawat sa Dios, kini we are filled with the Holy Spirit. And the key to temporal fellowship with God. So, morning panahon na nga natay fellowship with God. Kaya when you are filled with the Holy Spirit, that means you are clean. Siguro, bago kang nag-rebound, salipyo ka. So, you are filled with the Holy Spirit. So, you are in fellowship with God. Importante na para sa Christian life. Number 4, the sealing of the Spirit guarantees the eternal security of each member of the royal family. So, Ephesians 1:13, bisan man sa Ephesians 4:13. Gisilyuhan ka sa balang Espiritu. Ang sealing means ownership. Dili na kita ang tagiya sa atong kaugalingon. Ang tagiya na to, muna ang Diyos. Kung busa gisilyuhan ka sa balang Espiritu, a guarantee the eternal security of each member of the royal family. Sigurado na kita nga doon na tayo kaluwasan at eternal security. Kaya naman, ipuyan na sa balang Espiritu. Ang pagpuyo sa balang Espiritu, usa ka silyo ka na siya, timaan nga kita iyan na. Then last, number 5, spiritual gift. A spiritual gift is given to every believer to function as royalty on earth. So, ang katuyuan po din ng spiritual gift, adunay napulo ka espirituhanong gasa nga may kagamitan pa sa iglesia. Makita ka na sa 1 Corinthians 12:4-11, Ephesians 4:11, o bisa man sa Romans 12, no? 28, napo na siya dito. O sa 1 Corinthians 12, diri sa mga 25 gikan, no? Adunay total din nga 20 ka espirituhanong gasa, ug ang napulo niya na walay kagamitan sa atong panahon. Adunay napulo niya na nga may kagamitan sa atong panahon sa churches. Tanan niya na pastor, teacher, evangelist, teacher, exhortation, mercy, giving, health, exhortation, health, tunang ban, ang tawag na to ruling, government, the ministry. So, adunay napulo. Kanang napulo kay espirituhanong gasa, ang matag usa ka magtutuo, iatagan jud usa ka espirituhanong gasa sa takna nga siya naluwas. So wala gi usa ka nato nga walay gasa. Nagi gasa, na spiritual gift yun. Sa katuyuan, nga kana nga gasa, ang tuyo niya na ang pag-equip sa body of Christ. Pag tinabangay, katong nai-give of giving, masupply ang panginahanglanon sa lawas. Katong nai-give of health, matabangan ang mga bulaton sa lawas. Katong evangelist, nagdugang og mga luwas nga sa iglesia. Pastor, teacher, nag-equip sa mga magtutuo nga magatubo ang paghantong. Ang exhortation, nagadasig
sa mga isi ka magtutuo nga nagmaluya. Ang ruling para sa mga project sa simbahan nga matapos. Ang government pag dumala mo gyapon. So adunay espirituhanong gasang gihatag ang Dios nga kanato sa takna nga naluwas ta ug kana gikinahanglan nga atong i-discover sa katuyuan nga ang Dios maghatag kanato og opportunity nga diin epektibo ta niya ang area tungod kay kanang ang gasa ang purpose niya na para sa edification sa lawas ni Kristo. So possessing these 5 blessings, the believer today has the most phenomenal spiritual privileges of history. So balik ko na po, possessing these 5 blessings, the believer today has the most phenomenal spiritual privilege of history. The primary purpose of this privilege is to glorify the Lord Jesus Christ. Maging purpose. Mahimaya na to ang Ginoo sa atong kinabuhi sa John 16:14, Galatians 5:22 to 23, the fruit of the Spirit. Bisan man sa Colossians 3:23. Nga ang atong pagkinabuhi alang na gyud kahimayaan sa atong buhi ng Dios. So whether or not this purpose is fulfilled depends upon the volitional choices of the believer regarding the filling of the Spirit and the application of epignosis doctrine. Kung sa ka magtotoo, nindot ang iyang pagpili, nagkinabuhi siya nga balaan, puno sa balang espiritu, puno sa mga doktrina, kung yan ang panahon na, yes, ang iyang Christian way of life, madawat sa tubangan sa Diyos. The filling of the Spirit is an absolute status commanded of every believer for empowering the Christian life. Kung hisgutan sa Ephesians 5:18. Do not get drunk with wine, but instead be filled with the Holy Spirit. O ang word nga be filled, gikuha sa present active imperative. O ang present nagpasabot din nga matag karon og unya dapat magpapuno ka sa balang espiritu. Ang active din buti pasabot nga ikaw mismo, ikaw gyud ang magbuhat sa papuno. Kinahanglan na kay choice. Active ka, no, sa pagpapuno. And then ang imperative means gisugo gyud ta niini. Gisugo ta nga magpapuno ka sa balang espiritu sa tanang panahon. Morning Ephesians 5:10. So the feeling of the Spirit may be lost at any time through sin, but may be regained instantly through confession of sin. Tinod na, no? Makasala ka. Na nagtawag. So kung magkasala ka, mawala ang atong feeling of the Spirit, pero makabalik ka sa diyang mong gamit sa 1 John 1:9. And then stay in fellowship na ito sa Ginoo. So by contrast, the indwelling of the Spirit is a permanent condition, not mandated, no? Dili na tayo isugo ni anak, kaya na magiging mahawa balang espiritu sa tuwa. Dili na kinahanglan. Ang balang espiritu nagtuyo na sa atong kinabuhi, permanent indwelling na. Walang tayo problema ni anak. Ang ato lang kining feeling with the Holy Spirit, mo nang ginasugo ta nga magpapuno ta kanang sa balang espiritu. But represented in Scripture as an accomplished fact for all believers. Maximum effectiveness in the function of spiritual gifts is also dependent upon the enabling power of the Spirit and Bible doctrine resident in the soul of the believer. Muna, matandi ko na siya, no? Pinigitawag na ito, atong espirituhanong gasa, na kinahanglan po sa pagkapuno sa Bible doctrine sa atong soul, plus the filling ministry of God the Holy Spirit, kaya sa dahang nag-function ta sa atong spiritual gifts, epektibo ta o madawat sa tubangan sa Dios ang atong mga agi. So mahimo siyang divine good. And divine good can be produced in the Christian life only by means of the filling of the Holy Spirit. So wala gipagi nga ang atong agi
mahimong divine good. Mahimo lang yun sa divine good sa diyang kita puno sa balangin espiritu, ang atong Christian life madawat sa tubangan sa Dios. Manin sa 1 Corinthians 3:12-13. Naghisgot ni siya may tungod sa atong agi, ang atong agi gold, silver, and precious stones. Divine good, madawat sa tubangan sa Dios. So this good of its intrinsic value, gold, silver, precious stones, is the only work that can survive the test of time and be rewarded in eternity. Mula na adunay ganti sa eternity. Kumala pa sa 1 Corinthians 3:14. Ang atong aging mulahutay, kalawat kita og ganti. Manin sa 3:14. Thus, the Holy Spirit, often neglected and unrecognized, is as majestic and all-powerful as the other two persons in the Godhead. Okay. Iwasan na lang nato ning lasa. Gamay na lang, just a beginning. So if you are to love God, you must know who and what He is. Kung gusto nimong higugmao ng Diyos, kinahanglan hibaluan nimo kung kinsa siya. Sa diyang may baluan nimo siya, God is love. May baluan nimo love of God. Mao na ng panahon na that you will love God. Mao na nang gitawag love for God. Lahi ang love of God, kaya ang love of God, gugma ka na siya sa Diyos, ang love for God, nagpasabot kita, nahigugmata na sa Diyos. Reciprocal na to. Ang balos na to sa gugma sa Diyos nga ni kanato. You can know God only to the extent that you learn what God has revealed about Himself in His Word, understanding who and what God is, and relying upon His perfect character in both adversity and prosperity. Build a foundation of confidence, inner peace, and spiritual strength. This study has only begun to explore the infinite depths, the greatness of the Trinity. Every scriptural examination of God's character illuminates the wondrous facets of its member in the Godhead. Every examination of their individual roles uncovers crucial resources for living the Christian life. God presents all truth through the Spirit, for the Spirit searches all things. That means, tanang butang diya sa Scripture. Even the deeps, even the doctrines of God. 1 Corinthians 2:10. As you grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, you develop the capacity to love God as the Holy Trinity and the motivation to serve and honor Him. To God be the glory. Insakto yun ang atong oras. Nahuman ko sa tingin sakto sa atong oras. Salamat sa Diyos. Okay, so nahuman na ta sa Trinity. Ang quiz nini, magulat pa tao kung sa ipadala ni Pastor Tim, no? At least naman ito sa Trinity. So next book na usab kita sa next Saturday.